Hello, what is up mga ma'am, sir, ma'am? Ako po si Ralph Cifra, isang visual artist from Manila, Philippines. And today, pag-usapan na natin yung tungkol sa Dota 2. Dota 1 and Dota 2 actually. Grabe, sobrang toxic ng laro na to. It destroyed my life. Destroyed me mentally. Sobra. Pero ibang klase din yung saya na dinadala nito. So, both ends ng spectrum ng emotion. Saya, at lungkot, at rage. Grabe, sobrang toxic ko dito sa Dota 2 community. Dati naglalaro ako. So, yun, pag-usapan lang natin. No, chill kwentuhan lang. It's already 2 in the morning and I just want to make this video kasi parang gusto ko lang din ikwento yung gusto ko lang din i-share yung may experience ko dati sa Dota. Buti na lang nakawala na ako dito. Grabe, sobrang toxic ko dito. Siyempre, C server, sobrang cancer na server. Naalala ko na first na nalaro ko yung Dota 2, I was invited um, ng mga friends ko kasi nag-aaral ako sa UP noon tapos wala kaming pasok, wala yung I think suspended yung klase or wala yung professor, di ko na matandaan. Pero that time mahaba yung break namin sa UP kasi mga 3 hours yung break so sabi nila, laro muna tayo sa SM North, sa Cyber Zone pa noon Tapos punta ako, sama ako, tapos nag-try lang ako. Ang first hero na pinili ko sino ba yun? Doombringer. Naalala ko nga Doombringer, yun yung una ko napili, Doombringer. Tapos tinry ko din si Clinks. Hindi ko alam, wala akong idea sa ginagawa ko. Wala akong idea. Wala akong idea. Zero idea. Pero nung paulit-ulit kong natuwa din naman ako. After nun, nag-email lang din ako. Tapos, gawa na rin. Hindi ko naman siya hinahanap after kong maglaro nun. Pero, nung ginawa namin ng paulit-ulit, kasi masaya dito sa Dota, yung naglalaro ka with your friends. Kahit na online kayo, kahit na meron kayo, nasa pub kayo, nasa LAN, di ba, pub match o kaya LAN game. Kasama mo yung mga tropa mo. Diba, yung mga tropa. Yun yung masaya dati. Sa CS days, diba, kasama mga tropa, mga kaibigan mo, lalaro kayo together, kahit na nakapag-trash talkan o kaya toxic. Naalala ko yung mga videos pa yan dati na nagsisigawan sa loob ng com shop. So yun yung start na paano ako naglaro ng Dota. Dota 1 pa yun. Hindi ko na alam kung anong version, pero yun yung may mga loading time na 4 yung teka, search ko nga. Yan, loading screen by, si Artgerm pala gumawa nito. Yung loading screen. So meron dito si Crystal Maiden, I think si Doombringer nga isa, tapos si Rasta yung last. Ito nasa PC ako ngayon Dota All Stars, Ice Frog. Grabe Ice Frog. Naalala ko. So yun yung start. Tapos nagtrabaho ako. Hindi ko naman, nung nagtrabaho ko talagang mas grabe yung, naging na siya, naging addiction. Naging addiction na yung Dota 1 para sa akin. Tapos, laro ako ng laro nun. Garena, ano pa yun, GG, mag-install ka ng mga ganun software para malaro mo yung Garena. Tapos pwede ring LAN. Sobrang saya. Ang mga favorite heroes ko mga favorite heroes natin. Gusto ko si Lich. Search ko yung mga Dota heroes. Yan si LC Legion Commander. Iba na ba yung pangalan niya? Blood Commander na ba? Bloodadon. Si Abaddon to, ba't ganun? Ba't naging Bloodadon? Blood Chemist. O pinapalitan ba to? Nasa ko Dota2fandom.com. Bristle Blood, Centaur Blood Runner, Chaos Knight. Tama naman yung iba. Dragon Knight, Doom, Elder Titan. Okay. So yung mga favorite ko na heroes, si Sven. So yun, may mga items ako na naiwan dun sa Steam account ko na hindi ko na rin makuha kasi nakalimutan ko na yung password. Tapos sayang lang kasi hindi ko siya matatransfer, hindi ko siya mabebenta kumbaga hindi ko siya ma-encash. Parang hindi naman bangko yung Steam Ni-research ko na rin paano ko ma-encash yung paano ko matatransfer kasi bumili ako ng mga items. Paano ko makukuha yung pera ko pabalik? Sabi ko,
Okay. So, dapat ibenta mo siya sa isang tao na naglalaro din ng Dota para magamit niya yung item. Tapos babayaran ka niya in real life na cash. So, parang ganun yung transaction. Kaso wala na. Kailangan mo mag-login sa Steam. Yung ID ko rin, kalimutan ko na rin yung password tsaka yung username. Tapos, kailangan mo rin mag-login tsaka maglaro ng Dota para maging active yung account for 7 days ata. Yung sabi ko, parang parang gusto niya pabalikin ka na dun sa game. Pero, yun nga, ayoko na eh. Kumawala na ako eh. Nakawala na ako sa mental hospital na to. Kawala na ako. Naglalaro ako mga from 2018 to 2008. Yun yung span. Sobrang tagal ng 10 taon. Grabe. 10 taon ng paglalaro ng Dota. Around 2,600 hours ako na nakita ko yung last login ko. 2,600 hours. So that's around 260 2,600 games. Usually 1 hour ang one game eh. Pero sa iba 40 minutes lang, 35 minutes. So yun, balik tayo sa mga favorite na heroes ko. Yan, si Night Stalker, gusto ko rin. Bloodseeker, grabe, all time ko yan. Top 1 ko, Bloodseeker. Sulat ko nga, Bloodseeker. Lich King. Gumagamit din ako ng Sven. Ayan, Sven. Yan. Siguro yung top 3 ko. Bloodseeker, Lich, tsaka Sven. Yan. Yung Lich ko, pinapang-carry ko eh. Hindi ako nagsusupport eh. Bloodseeker carry. Phantom Assassin, grabe, sobrang lakas na itong Phantom Assassin. Pero yari ka, pagkatapat mo si Axe Blade Mill, patay. Yan. Viper, grabe, naging favorite ko din yan. Si Viper. Tapos, di talaga ako masupport eh. Pero ginagawa kong carry si Lich. Shadow Demon, Warlock. Grabe, nakakamiss tuloy maglaro. Ginawa ko tong video na to kasi TI ngayon mga ma'am sir. TI 2026. And naalala ko lang din yung mga days ko na naglalaro ko ng Dota. So yun, nag-generate lang ako ng... So yun yung background ko ng Dota. Tapos nag-generate lang ako dito kay Gemini ng mga top 50 questions para lang podcast style na masagot ko yung mga questions. Very simple lang. Ito, first quick icebreaker. What year did you start playing Dota 2? I started 2018. 2008. Nung college. Who is your main hero right now? Yung favorite ko talaga si Bloodseeker. What hero do you absolutely hate playing against? Ayoko ng mga nagtatago. Sina Ricky Maru, ayoko ng mga invisible. What hero do you absolutely what is your current MMR and what rank do you current MMR sobrang baba, as in yung last siguro mga average na, di naman ako magaling sa Dota. Cosplayer lang ako doon, bumibili lang ako ng mga Arcana. Cosplayer lang ako doon, tapos nagta-type lang ako ng mga banned words. Sobrang tagal ko maban nun sa Dota. Naabot ng hundreds of hours ban. May-report ako dun eh. Next, do you play mostly solo or with friends? First, yung mga dati, actually both, with friends and solo. Pero pag yung gabi na, so usually may kalaro din ako eh. Pero solo. Yun ang mahirap kasi sa Dota, kaya ako nagiging insane dito. Lumalabas yung rage ko. Kasi, kung 10 kayo, diba, sa laro. Tapos mag-isa ka lang. Tapos gusto mo manalo. Kumbaga, kung yung 10, 100%, tapos ikaw lang isa. Pero merong 90% chance na hindi ka talaga mananalo. Kasi kahit nga kakampi mo, kalaban mo dito eh. Naalala ko yung mga moments na sak. Lumalabas yung rage ko dito talaga. Kaya ayoko na, bumitaw na talaga ako. Kaya salamat po. Thank you Lord. Pinabitaw nyo sa larong ito. Ito mga ano ko lang to, mga preference ko lang to kasi talagang
sabog ang mental health ko dito. Yan. Next question. Have you ever deleted the game in anger? Oo, yun, dinilit ko talaga. Yung moment na yun, June 12 yun, alam ko, araw ng kalayaan. Kaya lumaya na rin ako sa Dota. Ay, last game ko na natatandaan ko, carries, Ben, tapos, dami kong napatay, pero talo pa rin kami. Sabi ko, ibang klase talaga, ibang klase. Ang hirap nun kasi gusto mo manalo, tapos yung kampi mo, magto-throw. Paano yun? Diba? Paano ka matutulog nun? Diba? Paano matutulog na meron kang 4 straight losses? O kaya, yung pang 5 mo, panalo ka na, pero nag-throw naman yung kalaban. Ay, nag-throw naman yung kampi mo. Sabi ko, ibang klase yung dinadala sa akin ito. Na-fuel yung, yung rage talaga. Fuel yung rage. Hindi na maganda to. Kahit manalo ko, matalo ko, galit ako. Sama ng epekto sa akin. So yun, addiction siya. Ang sama ng effect kaya tinigil ko. Maraming salamat po, Holy Spirit Lord, na dahil nakawala na ako dito. Papasalamat ako. Pero syempre, wala naman ako regret kasi ako pa rin dati ako pa rin pumindot ng find match. Diba? Ako pa rin pumindot ng start game. Ako pa rin pumindot dun. Choice ko yun. Kaya maraming salamat sa 2,600 hours ng Dota. It's very fun and very toxic. Salamat. Inaalala ko na lang yung mga times na yun sa talaga sobrang saya din. Okay, how many hours do you have in Dota 2? 2,600 hours. What keybinds do you use for your items? Keybinds? Ano bang keybinds? Hindi ko sure, hindi ko maalala. Do you prefer playing position 1? Position 1 ako. Wala, carry Magpo-post 5 ako na hero pero carry. Toxic, di ba? What's the longest Dota match you ever played? Ay, longest Dota match siguro 1 hour 30. Sobrang tagal. Gameplay and habits, Radiance or Dark. Ano ba yung Radiance? Ano bang yun? Ano bang side yun? Okay. Left. Tapos Dire yung right. Okay. Any side. Which is your favorite item to buy? Battle Fury, first Ben. Lakas nun. What hero do you pick when you just want to quick win? Si Bloodseeker. How many games do you play in a single day? Dati kalakasan, siguro 8 o 6. 6 o 8. Do you mute toxic teammates immediately or argue back? Minsan minimute ko, pero mahilig ako mag-argue. Sobrang toxic ko dito. Pinoys talaga ako, Pinoys. What's your favorite lane to play in? Hindi ako mid eh. Either bottom o top. Bottom top. Minsan solo mid eh. Toxic talaga eh. Minsan nangiiwan din, di ba? Do you watch tutorials or just learning by playing? Nanonood ng tutorials. Tsaka yung mga builds, meron naman doon, pwede kang pumili ng build mo eh. Hindi ko na alam kung ano yung mga meta ngayon eh. Pero yan, favorite ko din si Axe na may blade mail, yung mga ganun. What is the most useless hero ability in the game right now? Ayoko talaga ng mga nag-invisible. Ayoko lang, dapat tanggalin yan. Do you like the larger map or do you prefer mas malaki ba yung mapa ngayon? Okay. Mas malaki, para mas pag maliit yung mapa, talagang tapos 10 kayo. Bilis matapos nun. What is your favorite sound effect in the game? Monster kill. Tama ba? Meron pa ba nun? Who's the greatest Dota 2 player of all time? Sumail. Who's your favorite pro team right now? Sino ba? Ano man pinapanood ko ngayon? Nigma? Wala pa ngayon. Ano ba yung standing? Dati OG, yan. OG, TNC. Dati. Did you watch the very first international? TI1? Ano ba yung nanalo sa TI1?
And TI1 nung 2011 sa trade show Gamescom in Cologne, 1.6 million prize pool. Natus, Navi ang panalo, $1 million. eHome, grabe ngayon magkano na. Kaya sa mga nag-aspire na mga esports, na mga players, isa to sa pinakamalaking pera na mauuwi nyo. Take home money. Sobrang, yan, kaka-computer nyo yan, magiging milyonaryo kayo. Pero hindi madali ito, ma'am sir. Sobrang hirap niyan. Kailangan nyo ng disiplina. Nakaka-addict kasi yan eh. TI 2026 prize pool. The total prize pool for the International 2026 is 3.2 million USD. 3.2 million USD. Grabe. Who's your favorite caster or commentator? Lon Duno, the best. Rest in peace, Sir Duno. Tama ba? Oo. Shoutcasters ng mga ng Pilipinas. Which year the best international final? Di ko sure. Pero yung yung nagsha-shoutcast si Boss Duno, yung Huskar. Have you ever attended a live Dota 2 tournament? Hindi. Who's the funniest player in the pro scene? Si Dendi. Which pro team is the most disappointing? Liquid. Would you rather win an international or reach 10,000 MMR? Win an international. Who is the best carry in the player? Sumail. Simple hot takes. Is Dota 2 better or worse than it was 5 years ago? I think better ngayon. Mas maraming items, mas maraming techniques, mas maraming combo na pwedeng gawin. Should Valve add a surrender button to pub games? Yes, para mas madali matapos. Parang pagsuko. Meron naman ata GG. Tama ba? Hindi, wala. Are neutral items good or bad? Good yan. So yan. Is League of Legends actually easier than Dota or just different? Dota pa rin. Is voice chat necessary or you can win with just pings? Necessary yung voice chat lalo na sa competitive games. Are Divine Rapiers ever worth buying in ranked games? Yes. Double-edged sword yan, Divine Rapier. Pero ganda niyan pag nabili mo yan tapos namatay ka, drop. Pero kasi depende yan kung magaling ka gumamit ng divine o kaya sobrang kunat mo na hindi ka na mapapatay, divine na talaga. Is Tekis ruined now or better than before? Hindi ko sure hindi ako magamit ng Tekis yun yan, mga hero na ganyan. Is smurfing the biggest problem in Dota 2 right now? Hindi naman siguro. Should buybacks be limited to 1 per game? Hindi yan. Nasa mechanics yan ni Dota na pwede multiple buybacks. Is playing mid the most stressful job in the game? Mid din naman. Okay lang din sa akin. Toxic kasi. If you could meet one hero in real life, who would it be? Gusto ko si Bloodseeker. Gusto ko yan. Gusto ko ma-meet si Bloodseeker. Best. Which hero would make the best president? Who's hero? Legion Commander. If you could delete one item from the game, what is it? Wala, BKB. Delete natin yung BKB. Which hero has the coolest visual design? Uy! Damn. Grabe yung mga questions dito. Yung cosmetics. Ang dami ko na rin nagastos sa cosmetics dito. Pinakamalupit na visual design ng hero. Sheesh. Pili ako Siguro si top 1 ko gusto ko si Sven, si Rasta. Ano ba tawag kay Rasta dito? Luma na nung Rasta Pero si Sven, gusto ko yung armor niya, yung medieval kind of armor. Meron din mga helmet yan iba-ibang style. Saan yung mga Rasta? Anong tawag dito? Lion, okay. Yun, Shadow Shaman. Gusto ko yung mga mga design ng kanyang armor and yung tawag dun, mga sticks niya pang magic. For coolest visual design, gusto ko si Sven. Bumili nga ako nung yung espada na sobrang mahal, mahal nung 3K yata yun, tapos hindi ko na 3,600, tapos hindi ko na makuha ulit.
Yung effect niya kapag nag-God Strength ka or GS, ang ganda nung splash na effect, yung splash damage na effect. Gustong gusto ko yun. What hero would be the worst roommate? Siguro si ano, si Medusa. If you could give any hero a second ultimate, who would be the most broken? Oh, si ano, si Faceless George. Si Faceless Void. Which hero has the best voice lines? Bloodseeker for the twins. If you could change one hero's name, who would it be? Uh, Sniper. Gawin natin Grand. Parang Grand. Hindi, si ano? Sino ba yung si Necro. Parang si Gandalf eh. Ay, hindi. Meron pa dito. Light ba yun? Tinanggal na ba yun? Int ba yun? Intelligence. Wait, hanapin ko lang. Si Necrophos, parang Gandalf na walang kabayo. Tinanggal na nga tayong hero na yun Skyrat Mage. Okay. Hindi. Meron pa pala rito. May charisma pa. Okay. Sa charisma, like an Omni. Meron pa palang Omni Knight. UOP. Oh. Sheesh. Gusto ko rin si Vengeful pala. Okay. Why will people still be playing Dota 2 in 10 years? Yes. I think Dota is a very wonderful game and it can destroy your life kapag na-addict kayo dyan. Kahit ano naman ako na-addict ako dyan. Sobra. So yun lang. 20 minutes na tong video. Grabe. And yun, walang cut to. And then gusto ko lang ikwento yung mga experiences ko dito sa Dota. Napakarami pa pero for now ito muna. Yung primer lang natin sa Dota 1, Dota 2. Dota 2 na, yun nga, Dota 2 ano lang, 2,600 hours. Dota 2 pa lang yun. Sa Dota 1, wala pa. So more than pa. Baka tumabot akong 3,000 hours dito. So yun, that's it mga momser. I-end ko tong video by saying na, ayan, wala na ako sa Dota, nag-quit na ako, matagal na, 2018 pa ata. June 12, araw ng kalayaan. And last game ko Ben carry, tapos nga talo kami dahil nag-throw yung kampi ko. Tapos sabi ko yoko na, inan-install ko na, and that's the last time na nakita ko yung Dota. Tinry ko mag-install for about siguro mga 2 years ago. Gusto ko lang makita yung mga design niya visually. Pero hindi ko naman nagagamit. Gusto ko sana gawin reference for painting pero hindi ko nagagamit. So inan-install ko na. Tapos itong work PC ko, pang work na lang talaga. Wala akong games dito. Isa lang ata yung Street Fighter na Anniversary Edition. Alright, so yun ang game na sumira ng aking mental health. Pero wala akong regret. And mas nagpapasalamat din ako kay Lord, kay Jesus, sa Holy Spirit, sa Guardian Angel ko. Dahil tinulungan nila ako na makaalis or matigil yung addiction ko dito. Maraming salamat. Alright, thank you very much for watching and see you sa next video. Bye-bye!